Makikita na sa Google Maps ang West Philippine Sea na tumutukoy sa dagat sa kanluran ng Pilipinas. Sa binubuo namang Code of Conduct o COC para sa South China Sea, nais linawin ng Pilipinas kung magiging legally binding ito. Ang gusto naman ng China, isama sa COC ang kanilang 9-dash line na umaangkin sa halos buong South China Sea. May unang balita si JP Soriano. Ang halos pagbangga ng higanting barkong ito ng China Coast Guard sa mas maliit na barko ng Philippine Coast Guard sa isang bahagi ng West Philippine Sea noong April 7. Kabilang sa mga binanggit ng gobyerno sa mga opisyal ng China, kaugnay sa negosyasyon ng ASEAN-China Code of Conduct o COC sa South China Sea. Giit ng gobyerno ng Pilipinas, nalabag sa insidente ang soberanya at mga karapatan ng Pilipinas. Of course, that's all related. Certainly issues like that, in fact, are one of the reasons why we need to have a code. Mahigit 20 taon nang binubuo ang Code of Conduct na magiging gabay sa pagkilos ng China at mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN kaugnay ng South China Sea, kabilang na ang West Philippine Sea. Kasama sa negosasyon ang Malaysia na kasalukuyang chairman ng ASEAN, gayon din ang Vietnam at Brunei, mga bansang may inaangkin ding teritoryo doon. Mahalaga yan dahil minsan ang sinabi ng China na mareresolba lang ang issue sa teritoryo sa South China Sea kapag natapos na ang Code of Conduct o yung COC. Kaya gusto ngayong malinawan ng gobyerno ng Pilipinas kung papayag ang China na maging legally binding o magiging batas na ang COC para may mapanagot. Ang China naman gustong isama sa Code of Conduct ang magpakilala sa kanilang 9-dash line na dati nang hindi kinikilala ng Pilipinas at iba pang bansa. Tutol din ang China na makialam ang mga bansang walang inaangking teritoryo sa rehiyon. Dati nang inaalmahan ng China ang pagtulong ng Amerika, Japan at Western power sa Pilipinas sa isyu sa West Philippine Sea. Before you get to that particular issue, you have to know what we're going to be adopting. So we have to see first how, let's say, the latest draft of a code of conduct looks like before we can address that issue. I think that's one of the issues which will be discussed perhaps last. Taong 2023 nang i-adapt ng ASEAN at China ang guidelines para sa mas maagang pagkatapos ng COC na target matapos sa loob ng 3 taon. Sa mga susunod na buwan sa Malaysia gaganapin ang susunod na round na pag-uusap kaugnay sa COC. Next year 2026, Pilipinas naman ang chair ng ASEAN kung saan Pilipinas rin na mamumuno sa usapin ng COC na mahigit 3 dekada ng binubuo. Ito ang unang balita. JP Soriano para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.